Now, brothers and sisters, naghihapon ta sa tuwang preaching series. As we glorify, we multiply. No, ang goal sa tuwang preaching series is that we want to give God all the glory, because by giving God all the glory, no, we can multiply the opportunities and the blessings na pwede natong matagamtaman. Ug makita nato nga unending ang panalangin sa Ginoo pag siya mahimaya igsoon. Pero pag wala gani nahimaya ang Ginoo, kita na mismo una mo ingon nga wala gyud. No, wala gyud bili. Wala gyud nindot nga nagapanghitabo sa tuang kinabuhi kung wala siya nahimaya sa tuang kinabuhi. No, and in our preaching series, no, ang ato ang lesson number 3, gidiscuss nato, no, beholding the glory of God. No, and dito nato natunan igsoon that beholding the glory of God produces God's glorious exaltation. Alam, makita nimo nga maayo ang Dios, makita nimo ang himaya sa Dios, maunay mutukmod nimo nga daygon nimo ang Dios sa pinakataas nga pagdayeg nga mahatag nimo igsoon. No, the root of all God's exaltation is you seeing the literal glory of God. No, nakita nimo ang himaya sa Dios, nakita nimo ang kamaayo sa Dios. Dili nimo ma-deny na bisan pa man sa tanang kalisod nga imuhang na-experience, or bisan pa man sa tanang pagsulay nga imuhang natilawan, dili nimo ma-deny nga naay usa ka higayon, duha, tulo, og di nimo maihap nga mga higayon nga maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Amen? No? Utod kay nakita nimo ang kamaayo sa Dios, ang pagdayeg mo gawas sa imong kasing-kasing naturally. No, ikaduha ato ang natun-an also, and that was last Sunday, beholding the glory of God creates transformation in us from glory to glory. No, the first time nga nakita nimo ang himaya sa Dios, asa nimo nakita? Very kanang dili kana is-nais nga scenario, pero pinaagi ana nga senaryo, nakita nimo ang himaya sa Dios ug mo'y nagdalag kabaguhan sa imong kasing-kasing. Kabalo ka unsa na? The cross of Christ. Nakita nimo si Kristo nagbitay sa cross. Nadungog nimo si Kristo namatay sa cross. Ug nganong namatay siya, naakay kalabutan tungod sa imuhang sala. Namatay si Kristo sa cross. Og ang pagkamatay ni Kristo sa cross, maunay pagdanag sa himaya sa Dios ug sa gugma sa Dios sa tibuok kalibutan. Sa dihan gibanhaw niya si Kristo, didto niya gipakita iyang tinuod ug walay sukod nga himaya. Ug sa dihang nakita nato, na-appreciate nato ang gibuhat ni Kristo sa cross, didto nagsugod ang ato ang kabag-uhan. Amen? Didto nagsugod. No? And that was very glorious day. Sa dihang nakaamgo ka nga makasasala ka. Sa dihang nakaamgo ka nga kailangan day nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Sa dihang nakaamgo ka nga abi nimo wala na kay pag-asa, wala na kay paglaom. Abi nimo ang imong nabuhat sa imong kinabuhi wala na kapasayloan. Pero sa dihang nadungog nimo ang mensahe, no, sa maayong balita nga si Kristo namatay alang sa tanang makasasala, kung naghatag sa paglaom sa tanan, dito nagsugod ang imuhang kabag-uhan. That is a glorious transformation. No? And beholding the glory of God creates transformation in us from glory to glory. So pasabot ana igsoon, gikan atong na-realize nimo nga makasasala ka, gikan atong na-realize nimo nga gihigugma ka sa Dios o gipasaylo ka sa Dios, mao nay sinugdanan og hangtod karon wa pa gihapon nahuman ang Ginoo sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Hangtod karon. Og hangtod sa katapusang hininga, dili ka lung-an sa Ginoo, bag-ohon kaniya kay nganuman you are the greatest work of God, because His main goal in your life is not to make you like your discipler. Di na mo ang goal sa Ginoo nga himuon ka nga murag kauban nimo, murag discipler nimo, or murag pastor nimo,
or heroes of faith. No, the goal of God for you is to be transformed into the image of His Son, Jesus Christ. You are a working in progress. No, wala pa na human ang Ginoo. Og humano na niya igsoon. Mao nay promise sa Ginoo. Humano niya ang unsay nasugdan niya sa imuhang kinabuhi. Dili kaniya lungan, dili kaniya undangan, og bag-o, og gamito niya ang tanang butang, tanang tao nga nagtuyok sa imuhang kinabuhi. Gamito niya. Apil ang mga tao nga ni-hurt sa imuha. Gamito niya para mabag-o ka. Unana kakuyaw ang ato ang buhi nga Dios. No? Ug ang tumoy-tumoy ana na masusama ka ni Kristo. Munang nobody in this room can judge you. Nga hanto diha ra jud ka kutob. Nga wala kay paglaom. Kaya ang Dios sa diyang mutan-aw siya nimo, wa siya nagtan-aw sa imong present. No? Ang iyang ginatan-aw permi ang imong future. Kung unsa ka maging pag moobey ka, maminaw ka sa pulong sa Ginoo. No? Kay kitang tanan igsoon, mao na ang goal. We are all God's greatest project. No, nindot kayo nga ang outcome, ang byproduct is masusama ta sa ihang anak. Ay kanindot. Kung imong unaw no, di gyud ta ang ngayan anak. Pero mao nay goal sa Ginoo sa tuang tanan. Amen? No? So kita as magtotoo, igsuon diha as pagtuo, then ang gihatag nga luna sa Ginoo sa tuwa is just let's encourage one another. Encourage na to ang sag-usa. No, i-remind nga musimba, no, dalaon, agakon yun nato sa simbahan. And man, because we are all working in progress to become like Jesus. No, nindot kayo nga parihara ditag target, parihara ditag goal. No, the highest spiritual goal is masusama kang Kristo. So nindot kay igsoon nga as united body of Christ, mag-inunungay, magtinabangay, magdinasigay kitang tanan kay maunay katuyuan sa Ginoo sa tuwa. Magsugod na siya if we are going to see the glory of God. No, sa matag adlaw nga naatay higayon igsoon. Amen? Amen. So ang ikatulo o katapusang punto, no, in this lesson on beholding the glory of God, no, is this. Beholding the glory of God generates an ending and limitless devotion for God's glory. Beholding the glory of God generates an ending and limitless devotion for God's glory. Kanang makita nimo ang himaya sa Dios na makuratan ka, mayong ka, wow, glory to God. Diba? Kaala ka ba? Hallelujah! No? Makuratan ka ba kay naay kwarta ni abot? Nag-deliver ang Lazada nga wa nang ulekta. Makayo ka, hallelujah, glory to God. No, na ilang libre si mo pinakalit, makuratan ka, di ba? Makakatawa ka, mo ingong kay tinuod ba ni? Kusi aragog ko bi. No, makayo ka, hallelujah, glory to God. No, mo na first reaction nimo. Pero pag himuon na nimo nga regular, nga himuon na nimo nga mao na gyud ni passion sa imong kinabuhi, lahi na nang istoryahe son. Dili lang na siya pinakalit, dili lang na siya first impression or first reaction, but it is now a devotion. Devotion na. Ano? Pag devotion man gud igsuon, no? Ang motivation sa devotion dili lang sa panahon nga maayo ang dagan sa kinabuhi. Di ba? Dili lang sa tanang panahon. Sa mas pagsimba ba? Di ba? Nindot kayo mo simba pag bago imong sapatos. Bago imong sinina. Ha? Siya nakatesting ana. Sa una, batanon pa ko sa una, napa ko sa Catholic Charismatic. Pag bago lagi sinina, lagi, kaduha ra mo simba. New Year o Pasko. Pag bago ang sinina, pag tingkalawat na gani, dito may sa akong mga barkada, kay mga dancer man, mga nginon man, may by nature sa una. No, paatsop man yun may. So pag mga lawat na, dito may sa kinalasan linya, sa tunga yun. Kung asa si Father, namin dito sa tunga niya, kami kinalasan niya, bago ta ng sinina.
Magmodeling mi, oy. Magmodeling mi dito sa aisle. Oh, ambot sa mo to mong experience uno, eh. No, ganahan kami kay pagbago sinina, pag wala na po, madaan na sinina, di kayo magpakita simbahan. Naturally, ang tao, pag maka-experience ng mga nindot nga butang, testifying kaayo, nindot kay mo simba. Pero pag pusoy gani ang kinabuhi, labinag nakasala ka, grabe, di juga ganahan magpakita ba? Wala. Di man juga ganahan magpakita. That is the natural course of action. Because you don't experience good things, dili ka motivated musimba, di ka motivated magpakita, di ka motivated mo appeal og prayer meeting, tungod kay wala man kay rason kaayo nga musimba ka. Diba? Now, and if beholding the glory of God, which is dili sa tanang panahon makita nimo, though it's a very challenging and it is praiseworthy, na if kada adlaw makita mo himaya sa Dios, nindot kay na siya. No? Pero naadyo himaya ang Ginoo nga makahilak ka. Ngayon ka, grabe makahilak ka sa maayos Ginoo. Pero once makita nimo ang himaya sa Dios, mo create na siya sa imuhag devotion. So in other words, makapahimo na nimo nga sold out supposedly. Nga ang imuhang pagsimba o ang imuhang pagdayeg, wala na nag-agad sa mga maayong butang nga imuhang masinati. Igsoon, wala na nag-agad din ha. Kung asa na siya nag-agad na siya kung kinsa ang Dios og unsa siya katinuod og dili nimo madinay sa panahon nga maayo pa ang kinabuhi, nakita nimo ang himaya og ang kamaayo sa Dios. Nahimo na siyang devotion. Amen? So muna siya ang atuang hisgutan. Now in 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 6. Now according to Apostle Paul, basahon na to, nabasa na nato ni. Let's recall this. 2 Corinthians 4, 3 to 6. Apostle Paul said, if the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from the people who are perishing. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand the message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. That's the ministry of the devil. No? The ministry of Christ is to show you the light, to show you the glory of God. And the ministry of the devil is himuon nga ngit-ngit ang imong kinabuhi o ngit-ngit pa sa alkitran. Para ang tanang panalangin, magamay man umadako, dili nimo ma-appreciate. Kay napuno og kangit-ngit ang imong kasing-kasing, discouragement, walay gana sa kinabuhi, kangit-ngit, conflict, away, gubot, unforgiveness, no? Garbo, envy, tanang klase nga negativity nga maoy nagdomina sa kasing-kasing sa tao. Mao nay gamito ni Satanas. Puno na niya, himuon niya nga ngit-ngit, tabunan niya imuhang pagsabot para di nimo makita ang himaya sa Dios. No? And verse 5, you see, we don't go around preaching ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servants for Jesus' sake. For God, who said, let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. According to Apostle Paul, no? The God who said, let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts. Apil si Apostle Paul, no? Nga nidanag ang kahayag, no? Sa iyang kasing-kasing, no? Og nakabalo siya, no, sa himaya sa Dios nga makita sa dagway ni Hesukristo. Na experience na ni Apostle Paul. No? Og tungod kay na experience na niya, no, naghatag siya himaya sa Dios. Og ang iyang devotion takaw kaayo makita gyud, no, in 2 Corinthians chapter 4 verse 3 in verse 5. Ningon siya, we don't go around preaching ourselves. Grabing devotion.
No? Na-experience niya, nakita niya ang himaya sa Dios, o tungod kay na-experience, nakita niya ang himaya sa Dios, maoy ni tukmod niya para mo hatag pagyug himaya sa Dios pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita nga mao ang himaya sa Dios. No? Og according to Apostle Paul, wa niya giwali ang iyang kaugalingon. He only preached Christ, devotion. No? Og kabalo ba kaigsuon nga dili baya sa tanang panahon si Apostle Paul magsige kita og vision, maka-experience og miracle. Daghan kaayog panahon si Apostle Paul nga naa siya sa prisuhan. Naa siya sa prisuhan. Pero wala napalong ang iyang devotion. Ang iyang devotion nagsugod sa diyang na-encounter niya ang himaya sa Dios. No? So devotion for God's glory is generated by three important things. I will highlight three things in creating devotion for God's glory. Number one, our devotion for God's glory is generated by our purpose. Repeat after me, purpose. Yeah. Our devotion for God's glory is generated by our purpose. No? Unsay katuyuan sa tuang kinabuhi, nanay kalabutan sa pagdala og himaya sa Dios. In Isaiah 43 verse 7, giingon sa pulong sa Ginoo, bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Klaro kayo, Ikson? For I have made them for my glory. Yaw kayo. Gikreata sa Ginoo, no? Og ang purpose nga nung gikreata para sa kahimayaan sa Dios. You are created for the glory of God. You are created for the glory of God. No? Amazing kayo. No? Mao ni siya ang atoang factory setting. Kasi nakaadto na cellphone. Di ba? Pag magkamuritsing yung mga cellphone, nganong magkadaot-daot ang cellphone? Ikson. No? Kaya sige kag-download o video game nga di kaya si mong cellphone. Di ba? Sige kag-download nga mulampas na sa RAM memory. O sa capacity sa cellphone nga imong gipalit. Nga imong gipalit nga cellphone kay tag 1.5 raman nga smartphone. Dihas kang halina. Karon ang imong gipang download kay pang 20 mil man nga kuan, video game. No? Mga application. So nagkamuritsing ang imong cellphone, di na mo gana apil Facebook nga free data, di na mo lihok. No, mo tala ka unsaon man ni. I-try ang restore factory setting. Restore factory setting. No, unsa din ang restore factory setting? Kung unsa gyud toy original design, no, nga nagikan siya pag-create, mao to siya ang pinakanindot nga paggana sa usa ka butang. So mao toy iset, pero naay warning, restore factory setting. Everything that you have downloaded will be deleted. Kailangan i-delete para kung ma-restore factory setting. No? So mangunahuna ka. Sayangan ka sa mga picture, sayangan ka sa mga video, sa imuhang mga vlogging, 1 to 1,000 na vlogging nimo. No, kay vlogger ka. Sayangan ka sa mga dahan kang sayangan, or di na nimo magamit imong cellphone. So ako amo ko'y choice ani. No, so kailan magunahuna ka. No? And it's the same with our spiritual life. Diba? Ang purpose sa ato ang kinabuhi, magdala og kahimayaan sa Dios. So kung nakay buhaton nga dili mahimaya ang Dios, I tell you, dili ka kailangan ingnan nga dili na makaayo sa imo. Ikaw mismo mo ingon nga di gyud makaayo sa imo. Amen? No? Unsa to mga butang sa una nga gimahaya nato, nga gibuhat nato without guidance. No, wala tay giingnan. Pero na-realize nato along the run, no, nga wala gyud, di gyud sa makahatag og kaayo sa tuang kinabuhi, og napariwara pag gyud ang tuang kinabuhi. Naghatag pag gyud sa depression sa tuwa, mental problem, mental illness, issue, unforgiveness, tanan, basura
nga naa sa tuwang mga kasing-kasing. Mao man nato ang na-experience. Kay natay gibuhat nga dili according sa tuwang design. No? According to our Creator, no, if you want to know your design, you have to see the manual. Di ba? Mga palit kang sakyanan, nagi manual, apil ta ng cellphone, na manual. Pero kung diskumpyado ka sa manual, then you have to talk to the Creator. Unsa man di purpose? Unsa man di katuyuan? No? And according to our Creator, you are created for His glory. That's it. Period. You are created for His glory. So tanan nimong ginabuhat, gi-expect ka nga mahimaya ang Dios. Tanan nimong gibuhat. O ang nakalindot igsuon, nga pagbuhaton nato ang mga butang nga makapahimaya sa Dios, ang nakalindot kay maka-benefit ka. Amen? Diba? Kung ang tanang tao igsuon mobuhat sa unsay design nga gibutang sa Dios sa ilahang kinabuhi, no? Kung ang tanang tao ang ilahang pursuit sa kinabuhi is maghatag og kahimayaan sa Dios, walay mag-adik-adik. Amen? Ang mga dato dili magdinalo, walay mapobre. No, walay mapobre. Og wala po'y magtinapulang. Manarbaho magtinarong, walay mag-inom, walay nilasgaw din ha sa dalan, walay mubuhat og dili mao. If ang tanan musubay sa unsay design nga gimugna sa Ginoo. If they will just do glorifying things, then God will be glorified indeed. Nga naman, kay ang tibuok katawhan sa kalibutan, mudan-ag yun ang himaya. Kailan ka grabing harmony. No? You will love one another. You will love your neighbor. No? You will help the poor. No? You will become a blessing to each and everyone. No, unana kanindot ang impact if musubay, no, sa purpose. Pero subo pa malandungon igsuon, lahi man ang purpose nga gisubay sa tao. Ang iyahang purpose, iyahang gi-create nga purpose. Iyahang selfish motive, personal goal at the expense of other people. So nagkamuritsing ang kinabuhi sa tao. No, nagkamuritsing. No, isa sa ilhanan ana, you look at the government. You look at the government. No, mupiyong na lang ka. No, madungog nimo tanan, no? Kaampo na lang jud ka sa Ginoo. No, ug ato ang prayer igsuon nga tanan magdala og himaya sa Ginoo. No? So, our devotion for God's glory is generated by our purpose. Kanang mo reacta sa kamaayo sa Ginoo, nindot na siya, pero panandalian lang. Pero in a long term, dapat mahimo na siyang devotion nimo, ang mudayeg sa Ginoo. Kaya nga naman, kay kabalo ka, nga ang purpose sa imong kinabuhi, maghatag og kahimayaan sa Dios. Amen? Mao na imong purpose. Muhatag og kahimayaan sa Dios. Pag dili nimo na buhaton, pagsukwahi ang imuhang tumanon igsoon, I tell you, ang himaya sa Dios dili makuan. Dili mabawasan, masig 1%. Glorious gihapon ang Ginoo. Kabalo ka kinsa alakansi? Ikaw. Nga naman, kay di nimo ma-experience ang benefit sa usa ka tao nga nagpuyo sa himaya sa Dios. Ikaw mismo ang maka-benefit ana igsoon. Matarong imong kinabuhi, ma-arrange sa imong life, ang imong pamilya, tanang plano sa imong kinabuhi, mahanay tungod kay naaman ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? No? In Romans chapter 11 verse 36. No, gingon din for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. Iklaro pa yun ni Apostle Paul. Nga ang tanang butang nagikan sa iyaha, ang tanang butang namugna tungod sa iyahang gahom, o ang tanang butang gimugna alang-alang lamang sa iyahang himaya.
All glory to Him forever. Amen. No? Tanang butang. Tanang butang yun, Igsoon. Kikan sa iya. No? Tanang butang. Gimugna niya sa iyang gahom og tanang butang. Gi-intend niya para sa iyang kahimayaan. Thoughts to keep. We are created with a purpose. Always remember that. Mga tao nga deboto, mga tao nga grabe ang devotion sa Ginoo, di na ikalali silang kinabuhi, aware sila nga gi-create sila nga naay purpose. Pag ang tao moabot siya sa iyang life, nga makaingon siya, unsa may purpose? Unsa may tumong sa kinabuhi? Prone siya og depression. Nakita na. Apil ChatGPT, pangutan What is life without purpose? Howd kayong tubag ni ChatGPT. Oh. Pag walay purpose, ang cause daw, ang result daw, depression. Wala ka balo sa imong gusto. Wala ka balon sa imong gusto. Walay purpose. Nakay kwarta, dili ka happy. Nakay pamilya, dili ka happy. Ang anak nimo walay bili sa imo. Opportunity sa kinabuhi, dili makapalipay sa imo. Man, wala may purpose ang life. No, mo na impact, Igsoon. Negative impact. Pag walay purpose ang imong kinabuhi, you are not sure of your future. But if you have purpose in life, which is you have, no, according to the Bible, no, gi-create ka nga naay katuyuan, no? So, ay mang kinabuhi mahimong glorifying. No, second, our purpose is to give God the glory. No, we have a purpose, and our purpose is to give God the glory. Third, giving God the glory is what makes life meaningful. No, giving God the glory is what makes life meaningful. Na-remember ba nimo or na ba kayo na-experience igsoon? Pinakaunang beses nga naitabo si mong kinabuhi nga nakay gitabangan for the glory of God. Pinakauna yun. Oh. Maybe siguro sa una wala pa ka sa Ginoo kusog ka mo tabang, no? Tabang ka pero na makabalo mo kasi mo motibo. Pero katong nana kay motibo ba nga nitabang ka for the glory of God. Na-remember na nimo? Pinakauna. Ako, ma-remember man ako, Igsoon. Nanglimbawt akong balahibo eh. Hindi man ko sanay. Namutabang nga ni kagtao nga waka kaila. Tapos ang imong motive is for the glory of God. Ngilngig kaayos paminaw nga murag, corny juga ayo murag na ko yung ma-feel nga nakurnihan juga. No, nya, wabi, nakabalo. No, arang-arang tatog na nakabalo kay murag ganahan kay ka. Pero kanang ikaw lang nakabalo ba? Tapos gibuhat nimo for the glory of God. Kaingon jud ka nga grabe. Tapos after, grabe ang meaning, grabe ang imong ma-realize na makaingon ka nga ang kaulaw, ang pamati nga ngilo kaayo, ang kanang pag-sacrifice nga pwede ron to sayang nga to ako nung tatong gipalit na kaon ta ko Jollibee. Oh, ang sakripisyo ang imong gihatag for the glory of God. Pagkahuman imong buhat makayong ka, Lord, grabe. It's worth it. No? It's worth it. Giving God the glory is what makes life meaningful. No? So don't go away with your purpose. Ayaw hawa sa imong purpose. No, ang imuhang imperfection ayaw i-allow igsuon nga maunay mutabon sa imong purpose. No? Maunay mutabon sa imong purpose. No? Dili pasabot nga imperfect ka, nagkamali ka, nasayop ka, wa na jud kay paglao mabalik sa imong purpose. The solution, there is only one solution, is you have to go back to your purpose. Kung gusto matarong ang imong kinabuhi, kung gusto maundang na ang mga butang nga nagapahitabo sa imong kinabuhi, balik sa imuhang original design and purpose nga gitakna sa Ginoo sa imuha. Balik didto. Kay kung dili ka mobalik igsoon, magpadayon ang imuhang problema. Magpadayon imong problema. Han? No? So kailangan mo balik ka didto para ma-restore ka,
para ma-renew ka o para matagaan ka bag-o nga higayon nga ang kinabuhi di ay igsuon, ang design di ay maghatag og kahimayaan sa Dios. Amen? No? O man ay buhaton. No, dili tungod kay imperfect, daghan na kag malis kinabuhi, di na juga wala na sense mo balik pa ka sa imong purpose. Kay mao naman jud ni imong life. No, di na tinuod igsoon. That's a lie from the devil. Nga wala na kay paglaom, nga walay sense, no, nga musimba, mubalik sa sabakan sa Dios, dili na siya tinuod igsoon. Kay kabalo si Satanas nga pag mubalik ka sa sabakan sa Dios, ma-restore ang factory setting. Ma-restore ang factory setting. Mahitabo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? O patunayan pa gina sa Ginoo. Kay pag human niya restore sa imong factory, gamiton ka sa Ginoo para katong demonyo nga nagsigig pangulatan nimo, ikaw na'y mangulatan na sad. Amen? No? Ganahan mo ana? No? Mao man na ato ang factory setting. No? Ikaduha, nga importante nga butang that will generate devotion for God's glory. Our devotion for God's glory is generated by our personal reverence or worship to God. Our devotion for God's glory is generated by our personal reverence or worship to God. Kabalo ba kaigsoon nga ang pagdayeg sa Ginoo dili na siya aksidente? Wa na siya nahitabo lang by accident. Ang pagdayeg sa Ginoo, first and foremost, imuha ng gipili, imuha ng gi-choose, imuha ng gidesisyonan sa imong kinabuhi nga daygon nimo ang Dios. Mao nang ang pagdayeg bililhon na siya sa Dios. Kay ang Dios, no, dili siya ganahag pagdayeg nga napugos lang. Amen? Mao na bitaw ang relihiyon igsoon, di gyud makahatag og kahimayaan sa Dios. Kay most of the time, the orientation of religion is pugson ka sa pagbuhat og mga butang nga para sa Dios. Pugson ka, apil ang paghatag, pugson ka. Mura itong na nag-viral, di ba, nga pastor, as kang sukuan niya. Ipangkasabaan ang mga tao. Kay naay businessman ni hatag og 20 pesos sa ilahang project sa church. Mga latecomer, pangasab-an, pang-mention ang pangalan sa pulpit. Kakita mo na? Na high blood pastor, may lang wasa ni na stroke, no? Pangasab-an na yung mga membro, itong mga latecomer, pang-mention ang mga pangalan, katong mga nag-donate na 20 pesos lang. Grabe, asad ka mo donate ng 20 pesos. No? Pwede 30. So, ko dyan kayo lang pastor. No? Talaan ako, as pastor man siya may pastor ato nga church. Isog man siya, wa man nadas ka isog, gahi mag-ulo yung mga membro. Wa man na nahitabo diri sa GMC sa di. No, nga na high blood ang pastor. No? Grabe kayo. So, ko siya express siya, ana, siguro, ang effect, ana, katong nihatag og 20, 40 na niya. 40 na niya. Katong walay hatag-hatag, hatag nag-20. No? Katong latecomer, nga na late, unsay measurement silang late. Siguro kanang nahuman na og hatag ang tithes and offering, na late, asakang sukuas pastor, kay wa kahatag. No? So, niabot 5 minutes before the offering. Siguro impact, na-move siguro ang mga membro, pero nawala ang point sa worship. Igsoon. Nawala ang point sa worship. Because it is an outcome of your free will. It is an outcome of your choice. Nag-decide ka, wala ka pugsa, na-aware ka sa kamaayo sa Dios, o nag-decide ka nga himayaon ng Dios. You want to worship God. No? In Psalm 71 verse 8, gingon din that is why I can never stop praising you. I declare your glory all day long. Yo kayo. No?
That is why I can never stop praising you. I declare your glory all day long. Dili ni pinakurat nga pagdayeg igsoon. Kailan kag all day long? All day long, wala ka nakuratan, anak. No, natoy mga nasaag sa ministry bitaw sa unang ang ilahang pag-worship kay kakaiba ba? Na nag-worship nga mudupa tapos magana-ana. Tinuod yun yan, ini joke. Yeah, 14 years ago. Karon mag-worship siya, magana-ana. Lahi po itong trip to yung kauban kay ligid-ligid man. Ligid-ligid siya, ana-ana. Unsa kay plano nila sila. Okay, sa ilalom ka, dito ko sa babaw. Daigo na to ang Ginoo sa kahanginan, sa kayutaan. No, sa orientation nila. Ito, ana, worship. Ang daghan na biyag natagam, murag na kuan kay, ang worship sa Soul GMC, di man pinakurat good. Sa kauras biya sa una, sobra pa, 1 hour and 30 minutes. Kung nakaabot mo sa una. Napay usay service nga puro lang worship. Kanahan mo, ana. Kaya mo, kana pastora, nga puro lang worship. Ikuha lang akong gitara. Kung sa akong gi-end. Kaya grabe yun. No? Dili pinakurat nga worship. No? Dili ka ng first reaction nga pagdahig nga murag ka nang sabay sa tong kuan to mga kailang nga makuratan ta man. Gwapuhan ni mo ron eh. Kaisa ro sinulang di jud totally gwapo gid pero nagwapo lang yun siya kay nakuratan ka. Di ba? Una na ba yata? Pinakurat nga pagdahig ba? Di ba? Pinakurat nga pagdahig. Pero igsuon kanang moingon ka nga I can never stop praising you. I declare your glory all day long. Devotion na igsuon. Di na siya pinakurat. Amen? Devotion na. Di lang na siya bungang nakuratan ka sa tanang panalangin. In Isaiah 12 verse 5, gingon din sing to the Lord for He has done glorious things. Sing to the Lord for He has done glorious things. Let this be known to all the world. Di na pinakurat nga pagdayeg igsoon. Gingon, sing to the Lord for He has done glorious things. Kantahi ang Ginoo tungod kay nasa gibuhat nga maayong butang. Mukanta ta, kay nalipay ta. Pero lahi ng istorya igsoon na you want the glory of God to be known to all the world. To all the world. That is devotion. It takes devotion to do that. No, commitment, passion, desire for God nga mahimaya ang Dios, nga makabalo ang tanan, unsa ka maayo ang Dios. Thoughts to keep. Worship is a grateful submission to God. It is the outcome of our free will. Kabalo ba ka, the literal definition of worship is homage and grateful submission to God. Mo na meaning sa worship, igsoon. Grateful submission. Mo na ang worship, gina-express siya by bowing, by kneeling. Ano naman? Because that is a gesture that you are grateful in your submission to God. So kanang muday ka, daygo na to ang Dios. Ang pasabot di ana, magpaubos kita sa Dios o musubmitar kita sa Dios, pero naay kalipay. Kaya ang opposite ana, you submit without gratitude or gratefulness, you are submitting, worshiping God as a slave. Kaya mga slave, igsoon, ang mga tao nga napugos, di gina sila malipayon. Mudayig sa Dios. Munang ang religion, di gyud sa makahatag og pagdayig, kay most of the time, daghag time, nga paludhon ta, nga wata kasabot nga nung niluhod ta, 30 minutes, gikapoy na ta, di na taganahan mo simba kay magsigi magluhod, sigig tindog, sigig luhod. Mo na ako makita sa una. Di ko nag-aapil og chapel sa una kay sige lag tindog, sige lag luhod, kapoy kay tan-aon, magsigig, warawaras kamot ng mga tao, tapos 1 hour magtindog, grabe. Reklamo mo kay kamulinya kag mubo ra kayo. Ya karon in the name of God, pugson ka, buhato na, grabe kapuya. Di ka malipay. Mura ka og slave. No? But worship is a grateful submission to God. So kanang mudayig, musimba ka sa Dios, you submit to God willfully. You exercise your free will with a grateful heart. Kalipay nimo ang musabitar. Kalipay nimo ang mudayig magpaubos sa sabakan, sa tiilan sa Dios.
Because we choose to worship God, we make Him the center of our existence, the only subject of glory. Because we choose to worship God, we make Him the center of our existence. Tungod kay gipili nato nga simbahon ng Dios. No? Gihimo nato siya nga siya lang ang sentro o siya lang ang mudawat sa tanang pagdayig. Muna nagpaubos ta kay dili ta angay. Muduko ta sa presensya sa Dios tungod kay dili ta angay. Pwede ta i-appreciate, pwede ta tawagon nga mayong tao ta, pero sa presensya sa Dios muduko ta kay dili ta angay. Siya lang ang angayan. Amen? Amen? Our devotion for God's glory is generated by our personal reverence and worship. First, our purpose. Gimugna ta sa Dios para sa iyang kahimayaan. O tungod kay gimugna ta sa Dios para sa iyang kahimayaan, so gitawag ta nga himayaon siya. Apan, nagihapoy apan, naa may free will part of God's creation. Naa kay purpose, tapos pilion nimo ang musimba, magpaubos sa Dios. Purpose and your personal reverence and worship will generate devotion for God's glory. And third and last one, our devotion for God's glory is generated by our ministry for God. By our ministry for God. You know what is ministry? Ministry is all about serving God and serving people. It's all about ministry. It's all about people. No, in Romans 15 verse 7, nindot ni siyang mahimong verse if you want to understand ministry. Romans 15 verse 7, Apostle Paul said, "Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God." Okay, so no? Welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. So kana di ay mag-ministry ta, kana di ay maningkamot ta nga ang mga tao maduol sa sabakan sa Dios. Kana di ay naningkamot ta nga dawaton ang mga tao nga gusto luwason sa Ginoo. That is for the glory of God. No? We welcome them. We welcome people regardless of denomination, regardless of religion. We welcome everyone. No? Because Christ has welcomed us, and when we welcome everyone, that is for the glory of God. Mahimaya gyud ang Dios. Malipay gyud siya. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33 says here. Apostle Paul said, this is a very common verse. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. According to Apostle Paul, whether mukaon ka or unsa man imong buhatan na alang sa kaymayaan sa Dios. No, apil ang mukaon, maghatag og kaymayaan sa Dios. Grabe. Kaya naman, unsa day issue sa church in 1 Corinthians 10. No? Nagkadibulaag ang mga Christians tungod sa pagkaon. Kay naay mga membro dili mukaog baboy. Tapos naay mga membro palakaon og baboy. Katong mga palakaon og baboy, happy kay sila. Muna gikalagutan sa mga membro nga di mo kaog baboy. Happy kay sila mo kaog baboy nga bawal man na. No, ang issue diri food. No? So para ma-solve ang problema ningon si Apostle Paul, kung naatong mga tao nga di mo kaog baboy or naay mga bawal, for the sake sa ilaha ayaw kaon sa mga bawal. For the sake sa ilaha. Pero pag wala ganin na sila, hala kaon. Mora na yung point. Oh, pag wala sila, pag naa sila sa fellowship, sabot-sabot lang. Oh, mora na yung point actually. Oh, mora na yung point ani. So muna ningon si Apostle Paul, whether you eat or drink, you make it sure it is for the glory of God. Walay mastumble. Walay malain, walay mag-backslide tungod sa pagkaon. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. In verse 32. Don't give offense. Ano siya in relation sa context. Don't give offense to Jews or Gentiles or the church of God. In verse 33. I too try to please everyone in everything I do.
I don't just do what is best for me. I do what is best for others so that many may be saved. That's ministry. Amen? That's ministry. Pag-unahan na ang atuang kasing-kasing, magpakabana ta sa uban. No? Magunahuna ta sa kaluwasan sa uban. Magunahuna ta sa welfare sa uban. Magunahuna ta nga gipakamatyan po sila ni Kristo. Nga kailangan po nila og kaluwasan. You have the heart of a minister. And God is calling you to minister. No? And since you do that, you make it your ministry, and that is for the glory of God, then di na pinakurat nga himaya, igsoon. No? Ay mo ang devotion for God's glory. Bugat kayo. It's your purpose to give God the glory. It's your act of worship. You choose to submit with a grateful heart to God, to honor Him, to adore Him. And it is your ministry. Giving God the glory is your ministry. No? Nga gusto nimo ang mga tao maduol sa Ginoo, makaila sa Ginoo, matagaan og chance, makadungog sa maayong balita sa Ginoo. What you are doing for God's people is your ministry for God. And that is giving glory to God. Thoughts to keep. Ministry is all about serving God and people. Bisa kung sa mong ginabuhat sa church, mag-welcome ka, it's all about people. Technical team, ang pastor, kana mga technical team pastor, all about people, gyapon na siya, di mas sila nagapaningog. Yes, it's all about people. Ningkamot na sila nga makadungog ka sa wali ni pastor. Kasan? No? Tanan na itong ginabuhat, it's all about God. It's all about people. Worship team. Tanang pagpangalagad, it's all about people. We do ministry, and our ministry is giving God all the glory. God is highly glorified when we always make our ministry all about Him. Amen? Mahimaya gyud ang Ginoo. Amen? It's all about Him. It's not all about the name of Soul GMC. It's not all about the pastors. It's not all about the achievement of the church or unsa ka nice ang venue sa church. No, it's not all about that. It's all about God, and it's all about blessing many, many people because we want them to be saved also. Word to remember, the more we see and enjoy the glory of God, the more we live and shine for Him. Our devotion for God's glory is generated by living out our purpose, giving our worship, and making a ministry that is all for Him. Let us all stand.